Halatang halata ang bias nito. Nagpagamit, nitong taong ito. kumbaga. Oo naman. Wala na lang, okay lang naman. May bias ka. Lahat naman tayo may biases di ba? Oo. Pwera lang iba naman ang bias ni Riz Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. Yun ang alegasyon laban sa kanya. Pero sir, actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo noon, giba yung gate noon, kahit bakal. Gayon katigas. pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya. Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? Hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga kayo. Sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi, ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freycinet. Ganun. Alam mo lang, palagay ko makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman. Yun ang ipanalangin na natin. Dumating na yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Itong araw po sa inyong lahat, reaction ng BTH nagbabalik. Napakaganda ko ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Eto na nga po ba talaga. Dito na nga si Riza Hoka, mga ka-update, nagsampa na ng kaso sa NBI laban kina Banat Bay, Madam Sas at kina Kipichu. Ayan mga ka-update. Hindi lang po sila, meron na pong mga iba. Dito kasi mga ka-update, isinisiwalat lang naman ng ating mga kako-vloggers ang nangyayari. Hindi naman po nila sinasabing guilty ka dyan sa isiniwalat ni Rene, Riza Hoka. Pero sa ipinapakita mong yan, ano ba nga ba talaga nangyari? Guilty ka nga ba? Nagtatanong lang, Riza. Di ba? Kasi yung mga isinisiwalat ng ating mga kasamahan dito, mga ka-update, hindi naman nila sinasabing ginawa talaga ni Riza yan. Di ba? Hindi naman porket sinabi ni Alias Rene na ganun, totoo agad. Di ba mga ka-update? Etong si Riza, pinapakita niyang mahina ang kanyang loob. Pinapakita niya sa taong bayan na mukhang totoo ang akusa sa kanya nitong si Alias Rene. Di ba mga ka-update? Kaya dito mga ka-update, si Atty. Topacio naghamon na. Hinamon niya na ito si Riza Topacio. Si Riza Hoka mga ka-update. Nagsalita na po siya dito kay Riza Hoka sa mga inirereklamo niya na sa NBI na sila Banat Bay. Kaya mga update, pagkikinggan din natin itong magiging pahayag ni Atty. Topacio, di ba mga update? Simulan na po natin. Pero bago yun mga kapita, isang like, isang share, isang subscribe lang. Malaking tulong na po sa atin. Mga update, simulan na po natin. Alam nyo, inimbestigahan to hindi pa nga yata tapos. Dahil sa ginamit yung building dyan sa Julia Vargas. Building ng IBP sa press con ni Bicoy para silaan ang presidente, which means nasira yung non-partisan nature ng IBP. Kaya inireklamo ko yan. Halatang halata ang bias nito. Nagpagamit, nitong taong ito. kumbaga. Oo naman. Wala na lang, okay lang naman. May bias ka. Lahat naman tayo may biases di ba? Oo. Pwera lang iba naman ang bias ni Riz Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. Yun ang alegasyon laban sa kanya. Anyway, sinasabi nito si Cayosa na yun daw pag-dismiss, although pwede, ay improper. Bakit daw? Ito natatawa ko sa mga logic nito mga taong ito. Unang-una, hindi daw dapat mag-motion to dismiss. Hindi daw dapat i-dismiss. Okay. Pwede naman daw. Hindi nila sinasabing hindi pwede. Ito nga ang nahihilo ko sa legal position nito mga to. Pwede daw pero improper. Paano naging improper ang lahat ng pwede under the rules of procedure? Alam niyo yung sinasabi lang procedural, technical. Kailangan po yan kasi rules of procedure are needed para maging orderly ang substantial justice. Opo. Oo. Kaya nga po dalawang aspeto Hindi yung procedure po para hindi magulo. Kaya may procedure, may proseso. Para kang nakapila sa elevator.
Di ba? Opo. Nakapila ka, panlima ka. May procedure, papapasukin mo yung first, second, third, fourth bago ka pumasok. Subukan mo pumasok, pagkatapos pumasok na nasa una, mapapaaway ka. Mali yun. Oo. Ang procedure po for orderliness. At huwag nyo sasabihin procedural. Kasi pag hindi sumunod sa procedure, ay hindi pwedeng mangyari yung substance. Ayun. Ikaw, may negosyo ka. Opo. Sa isang syudad, dito sa Pasig. Opo. Maganda yung negosyo mo, hindi naman illegal. Opo. Di ba? Halimbawa, tindahan ng soft drinks. Opo. May procedure, apply ka ng mayor's permit, apply ka sa Bureau of Fire Prevention, Opo. apply ka sa barangay. Kung wala ka noon, hindi ka sumunod sa procedure, wala ka negosyo. Ganun din yun. Ako, di ba, may negosyo ako rito, yung Borracho Films. Opo. Meron akong permit sa city. Opo. Nagbayad ako ng buwis, nagbabayad ako ng buwis. Meron ako sa barangay, sa fire. Then, since movie making, meron din ako sa MTRCB. Opo. Meron din ako sa DTI kasi kumukuha ako ng kita dun sa mga sinihan. Opo. Kailangan nila na may DTI ka. Registered din ako sa BIR. Opo. Kompleto. Hindi mo pwedeng sabihin, yan ay technicality. Pwede naman akong gumawa ng pelikula. Pwede nga akong gumawa ng pelikula. Hindi ko masyo-showing. Yun lang. Hindi ako makakakolekta sa mga exhibitor. Hindi ako pwede magbukas ng opisina. Hindi ako pwede mag-issue ng OR. Opo. Makukulong ako for violation of the Internal Revenue Code. Opo. Ganon din po ang proseso. Huwag yung sabing baliwala yung proseso. Ayun. Kailangan sumunod kayo sa proseso because again, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi naman, mga abogado naman kayo, I do not believe actually na hindi nyo naintindihan. Alam ko, naintindihan nyo yan eh. Tinitwist nyo lang eh. Any court must first determine whether it has jurisdiction. Opo. Tanggapin, halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar. Pumunta ka ron sa tanggapan ng yung clinic sa munisipyo. Opo. Magbabayad po ako ng amilyar. Hindi po rito nagbabayad ng amilyar. Oo, tama. Ba't ko tatanggapin ito? Di ba? Yun. Kumbaga merong destiny na para doon. Nagbabayad ka ng business permit, pumunta ka sa presinto, nasa loob ng hindi City rin Hall. po. Hindi ka tatanggapin noon. Tama yun. Di ba? Nagreklamo ka, pumunta ka sa GSO. Opo. May mga janitor makikita mo ron, nagre-reklamo ka, ninakawan ka. Anong gagawin nun? Hampasin ng map yung nagnakaw sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Opo. Oo, proseso. Okay. Alam kong alam nyo yan eh. Ha? Ayaw nyo lang sabihin yung tama eh kasi may agenda kayo. Number 2. Sinasabi nila, kung wala kang kasalanan, ba't ayaw mo mag-trial para mapatunayan mo na wala kang kasalanan? Pakibasa po ang konstitusyon. Every person is presumed guilty. Innocent until proven guilty. Wala pong katungkulan ng kahit isa. Although hindi criminal court ang impeachment court, wala namang kapurusahang kulong o multa dyan. It may expose her later on to criminal charges. Ayun. Okay. Hindi po, meron din kasabihan kahit sa debate. Diba? A conventi probatio qui decit non kinagat. Hindi yung kinagat, ha? The burden of proof is on he who alleges, not on he who denies. May ginawa kang kasalanan, dapat kang mag-impeach. Sabihin ni Sarah, walay. Ikaw magpatunay, ikaw nagbibintang eh. Wala pong obligasyon na patunayan. Ikaw magpatunay para sasabihin nilang, dapat kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang harapin? Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Hindi po niya kailangan patunayan. Patunayan niya may kasalanan siya. She does not have to do anything. But again, we go to procedure. Pwede pong i-dismiss yan. Sinasabi nilang improper, hindi niyo pwedeng sabihin improper na something that is allowed by law. Huwag niyo sabihin improper. Baka sabihin niyong may grave abuse of discretion. Opo. In which case, sa Supreme Court kayo pumunta. Ayun. Diba? Ngayon, sasabihin ng mga spokesman ng House, aabot yan sa Supreme Court. Useless na mga statements yun eh. Siyempre, maaaring umabot sa Supreme Court. Lahat ng bagay, maaaring umabot sa Supreme Court. Mema kasi eh. Wala na kayong masabi, no? Kaya yun na lang, yan, aabot sa Supreme Court. Then, sinasabi pa ito, yung spokesman ng House, baka daw magkaroon ng constitutional crisis pag hindi sinunod ng Senado yung sasabihin ng Supreme Court.
Alam nyo, sinong expert sa constitutional crisis? Yung isang prosecutor nyo, si De Lima. O, di ba hindi niya sinunod yung Supreme Court, yung TRO? Yung pwede nang lumabas si GMA? Tanungin nyo si De Lima, ba't nagka-constitutional crisis ba noon? Hindi naman eh. Wala. Hindi yan ang tama. Natatawa lang ako eh. Mema talaga eh. Parang sinasabi mo, alam mo, pagka ako'y nahulog sa hagdan, maaring mabali yung buto ko. Parang ganun lang yun eh. Nonsensical eh. Bigyan nyo naman ng substance yung statements nyo. Nakakahawa ba si Auntie Claire? At lahat yata ng spokesman ng gobyerno. Ay, ganun, yun ang disadvantage. Speaking of which, bakit hindi nagsasalita yung Kwan? Yung nira-appoint na PCO chief, yung may mga kontratang daan-daang milyon sa gobyerno, nag-iiyak pa. Yung na-bypass. Ay, nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Grabe naman kakapalan. Yun nga po yung mga reaction ng netizen, paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sino mag-a-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili niya? Hindi, dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Sa talaga. judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected na magistrado. Totoo. Pambihira, di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito itong mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet. Alam mo yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag may gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagbumuka nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Antitigas na mga mukha. Pero sir, actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo roon. Giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. Pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya. Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? Hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga kayo. At sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi, ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freycinet. Ganun. Alam mo lang, palagay ko makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako, wag naman. Yun ang ipanalangin na natin. Dumating na yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Oh my God. Panginoon. Hindi pa ako nakakaranas. Husgahan nyo na kami. Bumalik na po kayo. Kumidlat na. Ay, nako, buhay. Talaga naman, parang ito, sinasabi, pwede daw, pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible sa korte nga pwedeng mag-file ng motion to dismiss bago sasabihin ni Cayosa. Frowned upon daw, hindi daw ini-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my God. Ba't nagpagod pa kayo, di ba?
O parang bitin yun. Bitin. Pasakit sa puso yun. Tama. Oo, bitin eh. Oh, yeah. Bakit gusto pa nilang ganon? Ay, naku. Yes, yo, Topacio. Ating oras Alas 11:34 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At syempre, ating paboritong bahagi, kalawang yugto ng Yes, yo, Topacio. Walang iba kundi ang ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Parang aeroplano yung bumaba. Ladies first. Yes, pagbati mo na yung pinapaabot natin sa buong mundo, syempre. Lalong-lalo na sa mga friendship natin na patuloy na sumusubaybay na Yes, Show Topacio. Hello po kay Lito Polintan, Beth Pineda na Mucha Rice Mill, Bukawi, Bulacan, Mayor Gazo, Galvez, yan. Matagal lang tayo hindi nagkikita, nanalo na kayo. Hindi pa rin tayo nagkikita. Anyway, mabuhay po kayo, Captain Rolando D. Durana, Sir Jigs Magpantay, welcome home. Hi. Hi! Mabuhay kayo, Maruha de Asis, Nanay Akang, syempre. Congrats sa lahat ng mga Philippine Masters Athletics Championship International. Hiroyuki Kobayashi, Masama, Yamasato, Junchang, Yajima-san, Naning Salonga, hello po. Isa Pil ng Kobe, Manny, Attorney Macnil Rante, si Manny Septimo of Philippine Air Force, Kato Peralta Morenang Mangyan, Arlene Jackman, of course Linda Lavandia, Boss Edgar at si Boss Edgar. Andiyan na yung anak niya. Ganun ba? Oo, nagkita kami. And Di ba, yung family. nag-meeting kami, di ba? Opo, siya na. Yan. Yun. At syempre, Josephine Salvador and family. Oh, Ay, yeah. congratulations nga pala. Opo. Kay newly elected. yes. Actually, bumalik lang siya eh. Opo. Na governor na si El Rey Villafuerte ng Camarines Sur. Kaibigan po natin yan. Opo. At yung Welcome dalawang back. anak niya, si Migs, yung medyo kasi laki ko ang katawan. Sigurado. Pero ang katawan ko, nung bata ko. Macho, yan. Nung bata ko. Opo, okay lang yun. At sa, yung isa pa niyang anak, ay na-elected parehong congressman Okay. doon sa Camarines Sur. So, Opo. congratulations. Congratulations. Maayos yang si El Rey, kaibigan ko yan. Opo. Yan. Okay. Marami. At syempre, ang ating mga YouTubers ngayon, napakarami. Nanay Akang, sorry. Nanay Ay, Akang. Nanay Akang. Oo. Ay, si Florito Avelino. Mabuhay daw tayo. Hi. We have Oh, every yeah. intention na mabuhay. Kasi Opo. ayaw namin mamatay. Pangit pong experience. Yes. Oo. Long Gerald life tayo. Calzado, good day, attorney, always watching from Buaya Country. Yeah. Yo. Yeah. Yun. Mike Ayun. Perez, heart, Albert Sacramento, magandang umaga sa atin daw. Hello po. Jason Kapispisan, pakibati ng happy birthday ang anak ko, Jeremy James. Okay, happy birthday, Jeremy James. Jeremy James. Cesar San Diego, watching from Cebu, Kamarang Magnanakaw. Good morning, attorney. Na-miss ko kayo. Pa-shoutout Hello kay Secretary po. Boying. Hi. Wow. So talaga, Mike Perez, Stella Camacho, always watching from Onanay Lisa Country. Onanay Lisa Oh. Country. Yeah! Sabi niya, Reggie Rigal Felipe, nandito Robert Ramirez, Hi. Frihas Sahana, Oroqueta City. Edgar Mendoza, Sydney, Australia. Marieta Carizo, Bicol Region. Pamara Suganobu, Konnichiwa pala, attorney. Ohio. Pag lunchtime, Oh, Ohio, yeah. breakfast time. Sorry po, nagkamali kanina. Okay, kumbawa, di ba, good evening. Good evening. Konnichiwa ngayon. Konnichiwa. Yan. Yung, ano Tanghali. ba? Tanghali. Magandang Konnichiwa. tanghali, Oo. Beautiful World, Gilbert Ricaforte, Jonel, sabi niya. Hello. Eva Moreno, Ramon, Florito Avelino, attorney, maraming politiko hindi maha-heart attack dahil wala daw silang puso. Ernesto Walang Marquez, puso. good morning, attorney Topacio and Hello Ma'am Juby, po. watching Hello po. from Antique. Wow. Ricardo Quezon, good morning, attorney. You Hello. make my day again on his House of Love. San Diego Yeah. Ferdinand Mendoza. Hello po. Yan. God bless po. Si attorney Google magpaparecount daw. Huwag na ka na magparecount. Grabe. Google mo na lang yung resulta.
Ron Fort Ricafort. Ayun. Oo, from Tacloban. Who am I? Witty mo, Attorney Topacio, Rafael Amarante. Mapapalang umaga from Bae, Laguna. Wow. Kula Hi. Sisi, attorney, nanunumpa na po mga businessmen at contractor, alay sadya. Eduardo Garcia, happy viewing from Barangay 179, Caloocan City North. Yahoy. Samson Kua, South City, Cali. Cali. Yan, Aurora Bautista, Newcastle, Delaware, Francisco Rebibis, Yahoy. nanonood daw siya. Sabi ni Hi. Ernesto Marquez, galing ko daw. Magaling talaga, wala akong sakit eh. Sakit sa Oo, utak lang salamat yata. sa Diyos. Yeah. Marilyn Vicente, Taiwan, Truth Matters, yes, yes, yo! Sabi Yahoy. niya, Jean Tan, PH, watching from Singapore, umuulan dito rin po. Ang laki ng oo. ulan, ano? Opo, Mula opo. Singapore hanggang dito, umabot. Grabe, ha? Oo nga. Olympio Oo nga. Llanes! Opo. Paano po naman yung sinabi ni Auntie Claire na dapat daw ang magpatunay kung si Marcos ay adik ay yung nagbibintang? Oy, tama naman yun. Grabe Oo, Maria Elena Martin. Oo nga, pwede ba yun? Hello, Idol, Guy Jean, Uploader, Noodles, Schnauzer, Mahar Luca Apoltera, Pogi na, Machu pa. Oh, diba? Kelly Flores, Oh, watching from yeah. Macau, Carlin TV Cat. Yan, Gadi Alberto. Yaw. Yan, Lilibet Balios, Yeah. Beautiful World. Hi. Greg Tutor, tama ka, attorney. Yes, yes, yo. Explore Japan, July 2. Palang po. Sendo Katubay. Ay, Pasig Day nga pala ngayon, by the way. Opo, Pasig Day. Holiday po rito sa Pasig. Foundation Day ng Great City of Pasig. Linda Vitaliano. Yes. Joseph Arnel Aguilar. Vince Manukay. From Kuwait siya. Ireland, si Joseph Arnel Aguilar. Yan, Alenea, God bless us daw. Thank you po. Maruf Versosa, Sherwin's Acoustic. Pa-shout out po, bakit po kaya delayed yung mga oral arguments sa SC? Hindi po natin alam yun eh. Tashi, nandito. Edsel Lanuso Versosa, Pinay sa New York. Josephine Hi. Samaniega, Moon Miranda, Lezet 18 De Leon. Yan, oo, Maruf Hello po. Versosa, nandito. Ilongga, ako ng Neneng Rena. Yan, Oh. from Fanling, Hong Kong, Inday Nat, Singapore. Yahoy. Asyong Max, Marlene Hi. Basil, Israel, Juanito Montalia, hi daw. Hi, hi. Yan, Ivane Libertad, Iloilo. Mabuhay. Amerigon, Arban. Hello. Pa-shout out daw. Yan, okay. Shouting out. Jenaline Isak. Resabeth Logan. Kapatid to ni Beth. Opo. Beth Logan. Oo. Master Benz. Medyo masama. Yan. Ito yung mga YouTubers natin. Siyempre si Yung tunog. Michael Guy, Rolly Mende Tomas, Yes. Ryan Ang, Mabuhay Raul po Paras, kayo. Roma Opo, Valdez, mabuhay po. Rani Reyes. Yan. Oo, si FG Jose Miguel Arroyo, Congressman Mikey Arroyo. Yan po. At nandyan si Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Dan, Alex Cruz, Luyan Nuts Gamboa. Yan po ang mga Robert. nakikinig. Mamaya po, babalikan natin. Meron lang akong isang i-re-raise ditong issue ha. Opo. Etong may, mag-ingat kayo, may isang fake o house show na media na si Roselyn C. Yan. Rosie Lindsay. Oo, ito meron tayong, may nag-complain dito. Ito ha, Okay. nayayanig ako dito sa mga tirada nitong Talaga? taong to. Ito yung pangalan niya ha. Yan, ito. Ito. Gawin natin yung tunay na pangalan. Ito. Hindi pala Roselyn. Rosemary Aquilino C. Na nagpapanggap itong isang newsman or miyembro ng media. Ngayon, ang style nitong taong ito, doon sa Century Seafood, sa dating Sheraton, di ba may masarap na seafood restaurant Opo, dito. opo. Mayroong isang parang by invitation only. Yes. Siyempre, may mga events kung RSVP, sinong syempre. invited, yun ang Yun dapat lang. pumunta. Opo. Nag-gate crush siya para siya yung makakain ng libre. At saka yung mga pakimkim, Kinukuha niya. oo, yung mga gift check, yung mga Opo. kung ano, Wow. kumukuha siya. Matindi. Nagreklamo yung nag-sponsor ng event, syempre. Siyempre. Hindi, organizer. syempre nakita niya, yung mga kakilala niya, pagtingin niya, oh, sino ito? Ha? Who you? Oh. Di ba? Opo. The Who, di ba? Tinawag niya yung security, yung mga tao roon, yung mga manager. Teka Nadali muna, hindi siya. ho namin imbitado yun. Pwede pa, paalisin nyo to. Okay. Pinapaalisin na nagwala.
nag-iskandalo roon. Talaga? Oo. Pagkatapos siya pa may ganang magdemanda. Talaga? Etong si Rosemary Aquilino C. Ano siya? Anong outfit? Newsly daw, pero pag tinignan mo. Anong company? Wala. Newsly, sarili niya.